Magandang araw sa inyo mga kapuntos at sa kataong ito, meron naman akong isa namang video presentation sa inyo. Ang iba sa atin nakapanood na nitong video na ito, yung iba naman na hindi. Pero sa mga nakapanood, thank you po sa muling panonood. Pero sa hindi po nakapanood, sabay-sabay tayong manood. No? Kaya pareho lang yun, di ba? So, ang aking presentation ngayon, yung testimony ito nung mismong na-topic natin nung isang araw, itong topic na too much headache, hindi magamot ni Doc, demonic harassment pala. Yung mismong biktima dito, no, ay apo ng isang albularyo. Open ang kanyang psychic ability at may kakayahan siyang makipag-usap sa mga espiritu. At sa video na ito, siya mismo ang nagpa-interview. Harap ang kanyang muka, nagpa-interview siya kay Father Darwin. Yan ang ating abangan sa episode na ito. Kaya bago muna yan, sa mga bago po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button and the notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. And then, wag rin kalimutan na i-hit po yung like button para malaman po ni Facebook na nagustuhan ninyo ang aming video. Please po. Kung nagustuhan nyo po, pag-click po yung like para malaman ni Facebook, nagustuhan niya yung video. Ayan, no? Para aware siya. And then, yung share button naman, share nyo kung gusto nyo pong i-share sa mga kaibigan nyo, sa mga kamag-anak nyo, para makarating naman sa kanila itong video natin na ito. Kaya wag na po nating patagalin. Simulan na po natin. Gabi po sa lahat. Ako po si Marvel Stares from Dawis. Dawis. Saan sa Dawis? Sa Tinago. Tinago. Hindi yan makikita dahil Tinago. Tinago. So, nandito before tayo magsimula, sister, greetings muna tayo dahil bago tayong ang daming nanood natin kanina kay naunang interview natin. Mas mabuti na galing sa kanila dahil hindi ito scripted. Hindi din galing sa aking interpretation or sa akin lang comprehension galing sa sinabi nila. Maribel, i-greet mo muna yung mga kapamilya mo na nanonood ngayon. Yung anak ko, tsaka yung mga pinsan ko, tsaka yung auntie ko nandyan sa labas. Sa labas? Anak ko nandyan sa labas din. Nanonood sila dun. Sa labas? Iniwan ko yung isang cellphone ko doon, nanonood sila. Tapos yung mga pamilya ko doon na iwan sa yung parents ko nandun sa Talibon. Yung darling mo sa barko. Barko. On board siya ngayon. Greet mo. Kumusta ka dyan? Pero ilang taon ka sa ibang sekta din? Kung natin, simula yung maliit pa kami, hindi pa ako nag-aral nun, dinadala na kami ng lola ko dun sa, yung sa church niya. Tapos, yung umuwi ako sa amin kasi purely taga Cebu talaga kami, pag bakasyon umuwi kami doon. So, Catholic na naman ako kasi yung parents ko Catholic. Tapos pag dito na kasi ako nag-aral nung high school pa ako, since high school to college. So, yung lola ko, yung kasama ko sa bahay, doon ako sa kanila nakatira, hindi siya Catholic, kaya from first year to fourth year, yung church namin, yung ibang sekta. Tapos, yun yung na-registered sa, mine. Tapos, yung nagtrabaho na ako, dun sa Cebu kasi nagtrabaho ako, yun yung church ko, yung ibang sekta. So, ngayon, Catholic ka na, 100%. Hindi na Katolikong hilaw. At ngayon, pakinggan natin yung kanyang pinipare na testimony. Ang ganda ng testimony niya. Pakinggan muna natin, mga kapatid. Dito po ako kasi gusto ko palang i-share yung kung gaano ka powerful yung sacraments at saka yung mga sacramental at kung gaano ka amazing talaga si God, kung anong kalawak yung pagmamahal niya sa atin. Kasi sa experience ko kasi yung lola ko albularyo, tsaka open yung third eye ko. Marami talaga akong makikita since maliit pa ako. 6 years old ko yung first time na nakakita ko ng hindi pangkaraniwang ba. Nung elementary ako, may nakita ako na ito yung isa sa pinaka-worst nga nakita ko, Father, yung
ang sa amin dati kasi yung daan lang ang may ilaw, yung bimbilya na orange yung yung light hindi pa puti. Doon sa daanan lang, papasok na kami doon, probinsya kasi yun, so papasok na kami doon. Nagtaka ako kung bakit doon sa puno may liwanag. So may liwanag doon sa puno. Tingnan ko bakit yung nakita ko ang laking tao, tapos walang buhok, kalbo siya, yung sungay niya ang laki at saka ang tulis ng sungay niya. Tapos pulang-pula talagang mata niya, takot talaga. Yun yung 6 years old ko hanggang yung mga elementary ko yung nag-start, yung marami ako makikita. Nakita ko yung taong naglalakad na hindi sumasayad yung paa sa sa nilakaran niya, tapos lumabos doon sa wall niya. Ayun nga, wall, ganyan, marami. May nakausap ako nga, ako lang pala mag-isa. After namin na nagkausap, na-realize ko, ako pala mag-isa dito, kaya takbo ako labas ng bahay. So, mga ganyan, marami. Kausap mo sila? Kausap ko talaga. Kausap ko talaga siya. May conversation talaga, mga ilang minutos. Tapos na-realize ko na, hala, bakit may kausap? Ako lang pala mag-isa dito. Tapos takbo ako ng labas sa bahay. Alam ko, ako lang mag-isa. Sino ba yung kausap ko? Talagang sumasagot talaga siya. Ako din naman, sumasagot din naman ako sa mga tanong niya kasi nawala sa isip ko. Parang totoong tao. Totoo talagang tao. Totoo talaga. Nawala sa isip ko na ako pa lang pala yung nag-isa. So, sasagot din naman ako. Ako lang pala mag-isa dito. Takbo ako. Takot ako. Kaya marami pa dun. Marami pa talaga ako na ganun. Isa na yun. Tapos isa yung hindi kami kasal. Civil wedding lang kami. 26 years. 26 years? Yes, 26 years. But then, isa pa doon, wala kaming kumpisal for almost 40 years. 40 years! Imagine that, mother, 40 years, almost 40 years. Wala kaming kumpisal, hindi kami, bihira kaming magsamba. Yun bang Katoliko by name lang, ika nga, sabi nila, Katoliko, sa ngalan lang, hindi. Yun yung buhay namin dati, Father. Tapos, yun na, dumating yung taon 2010, na-diagnose po ako ng multiple sclerosis, optic neuritis. Yung sakit na yon kahit i-research pa yan, makita doon na nakalagay doon, incurable talaga siya. Incurable. Yes. Tapos yun yung diagnose ng doktor sa akin. Nagpa-MRI ako, marami ako laboratory result. Nandito yung laboratory result ko. Sa cellphone mo. Hindi ko pa na-print, i-print ko na lang yan. Yan, ganyan sabi ng doktor ko, kanang yung nerves ko, yung sakit na yon, bihira lang daw yon kasi yung covering ng nerves fiber, yun yung na-damage papunta ng brain from eyes to brain. That's why na nag-seizure ako dati. Yun dinala ko ng hospital. Tapos dun sa hospital, na-undergo ako ng mga laboratory test dito ng resort. Tapos dun sa hospital, nagtaka ako, Father, kasi bakit dalawa yung isip ko? Yung isa mabait, yung isa hindi. Katulad pala kayo ng na-interview ko. Dalawa yung isip ko, Father. Nag-wonder talaga ako, bakit ba niya? Yung palaging nananalo, yung hindi mabait. Sabi niya, yun, yung tumalon ako from second floor. Tumalon ka? Second floor, buti na lang na yung roof sa first floor doon ako bumagsak. Tapos tumalon din ako sa pinaka-ground. Bakit ka tumalon? Kasi may nagsabi sa akin na may bubulong sa'yo. Yung isang mind ko nagsabi na talon takbo ka sa ospital yon, takbo ka. Inko, bakit naman yung isang mind ko, huwag kang tatakbo, bakit tatakbo ka? Hindi ko mapigilan. Alam ko na yung other mind ko, yung mabait, tama siya. Tama talaga siya. Huwag kang tatakbo kasi pag tumakbo ka, kanang mapapahamak ka dyan, masasaktan ka. Yung isang mind naman sabi, takbo ka, tumakbo ka, huwag kang maniwala, takbo ka. Hindi ko talaga siya mapipigilan, Father. Tumakbo talaga ako, takbo hanggang nakaabot ako dun sa may exit ata yun, or bintana, or yun, nakalimutan ko na. Sabi niya, talon ka. Ba't ako, sabi tong mabait na nasa isip ko, huwag kang tatalon, baka mamatay ka, mapaano ka dyan, masaktan ka, huwag kang tatalon. 2010 ito? 2010, yun, nagpa-laboratory ko, July 2010. Dito sa ko, sabi niya, huwag kang tatalon. Pero yun yung isang isip ko, talaga, sabi niya, talon ka, hindi ko siya mapigilan talaga. So, tumalon ako. Ano nangyari sa'yo? Yung dalawang pa ako, hindi ako makalakad ng ilang araw, hindi talaga ako makalakad. And naging yan, Father, sa ospital, naging controversial. Kasi, yung
sabi nila yung security daw na ganyan ba, bakit daw ako na-question yung hospital. Kaya yun yung nangyari. Tapos pagdating ko doon, nag-wheelchair na ako noon, din na ako balik doon sa kuha niya. Maraming tao daw nanonood. Kasi ano yun, maraming tao nakapalibot sa iyo. Palibot niya. Tapos pagdating ko doon sa hospital, ilang araw yung dextrose ko naman, hindi ko alam yan. May ibang ginagawa ko na hindi ko talaga alam. So sabi, kininto na nila sa akin yung dextrose ko na pare, ano ko, wala ka sa sarili mo. Ano bang tawag kunin mo. Hugutin ko yung dextrose ko, tapos ibalik ko lang ulit. Sabi ko naman, ang sakit nun. Sabi nila, no, hindi ka nasaktan. Hindi, talaga, hindi ko nga alam ginawa ko yun. Sabi nila, hindi ka nasaktan ko. Hindi ko nga alam ginawa ko yung medyo na conscious na ako. Hindi ko alam yung ginawa ko yun. Ang sakit nga yun. Ngayon nga, magpa-cardiac panel nga. Takot nga ako, laki yung cryo ng cardiac panel dito. Yun pa kayang tusukin, bunutin ko, tapos ibalik ko. So, ganyan yung nangyari. Worst talaga yung year 2010. Then sa occult spirits yun. Tapos, paglab, sabi ng doktor na, ano lang yung, may gamot ako, isa na yung anti-convulsant nga gamot, at saka pain reliever, at saka sleeping pills, kasi hindi ako makatulog nun. Hindi talaga ako makatulog, kaya nag-sleeping pills po ako nun. Tapos, paglabas ko sa hospital, sabi ng doktor nga, sinabihan ako ng doktor na, ikaw lang tagalaga yung makapagpagaling sa sarili mo. So, sa isip ko ba, bakit ba ako lang, kaya nga ako nagpa-hospital para gumaling ako. Tapos sabi nila nga, ikaw lang talaga yung pamilya mo, tsaka ikaw lang mismo sa sarili yung magpagaling sa sakit mo. Yung isip ko, hindi pa kasi normal yung isip ko. So, tapos, hindi naman ako baliw, kasi kung baliw pa ako, yung doktor ko, hindi neuro, yung psychiatrist, hindi naman ako pwede sa psychiatrist. Tinignan naman nila, hindi naman, kasi hindi man yun, mental yung sakit illness. ko. Illness. Pero so, sa nerves talaga. Parang may pero sakit ka sa utak. Pero hindi talaga. Dalawa kasi yung isip ko. Pero palaging nananalo yung lula mo albularyo, di ba? Oo, palaging nananalo yung yung hindi mabait. Tapos noon, pag uwi sa bahay, hindi pa ako completely healed noon. Maraming, yung lula ko, yung another aside sa lula ko, siya, ibang sekta. Kaya marami yung mga kasamahan niya sa simbahan, pumunta sa bahay nila, at saka i-pray ako, mag-pray sila sa akin. Tapos, after doon, kahit na pray nila ako, yung sakit ng ulo ko, Father, grabe, yun yung pinaka-worst until 2023, before me nagpunta doon sa ministry nyo. Yun, from 2010 until for how many years? 13 years. Yung sakit ng ulo ko, hindi talaga nawala. Ilang, every week ba yun? Every month? Every month, ko siya twice or three times. 3 times? For 2 to 3 days. Until gabi, hindi ako masakit talaga. Sakit talaga. Ko minsan sa wall, ganunin ko, para mawala yung sakit. Minsan, ko siya, makaya ko, pero sakit talaga, pero kadalasan hindi talaga 13 years. Yan yung palaging sumasakit yung ulo ko. Yan yung kahit na aminin ko man na sa sarili ko nga, gumaling na talaga ako. Kasi yung mind ko, okay kinokondisyon mo lang. Magaling na talaga ako. Pero yung nag-iwan sa akin ng buwan, yung sakit ng ulo ko. Parang migraine. Talagang sakit. Yun yung pinaka-suffering ko talaga, yung ulo ko. Tapos, yun, sabi ng yung anak ko, kasi, siya, part siya ng isang simbahan. Sinabihan niya yung asawa ko nga, pag gusto mong makinig or manood ng, kasi hindi kami palagi nagsisimba, yung anak ko lang nagsisimba. Kung gusto niya makinig ng misa sa Holy Mass or makapanood, follow mo lang click mo lang tong link pa, sabi ng anak ko. So click yung asawa ko, tapos nanonood siya, na-touch siya sa homily ng pare, kasi same case yung example ng pare sa misa niya, parang kapareha sa akin. So sabi niya, yung kapitbahay namin, palabing sinasabi niya, halika, punta tayo kay Father Darwin. Kami naman palaging, okay, susunod na, ganyan. Kasi wala talagang idea, walang alam, kahit ano. So yun siya, sige, susunod na. So yung asawa ko, na-touch siya, yung pag nanood siya, yung sinabihan siya ng anak ko na, i-follow mo lang link pa para makapanood ka, kasi alam ng anak ko na hindi kami na pumunta ng simbahan. So nag-effort talaga yung anak ko ito pa yung link pa, follow ka dito para ka sa misa,
makapakinig kasi na-touch talaga siya sa humili ng pare. Tapos sabi niya, ma, sinabihan niya ako, ma, punta tayo kay Father Darwin. Sabihan natin yung kapitbahay namin, baka kasama tayo, punta tayo. Kaya yun, pumunta kami dito. So, ngayon na, nag-deliverance na yung, nakalimutan ko, Father, kung sino yun, Father, case officer, diagnostic yung deliverance. Sabi niya, tinanong niya ako, bakit anyan? So, sinabihan ko niya lahat, yung lola ko, albularyo, yung third eye ko, niya, dapat ma-close yan. So, nag-pray siya. Yun yung nag-react talaga. Nawala ka? Ako ng suka, hindi suka. Conscious ka? Oo, conscious ako, pero parang sinabi ko sa kanya, bakit ang init ng cross mo? Init talaga. Yung sa likod ko, ang init. Dito, ang init siya. Ano nainitan? Bakit nainitan ko? Init talaga siya. Ganun ba yun? So, balik-balik yung prayer niya. Tapos suka ako ng suka. Hindi ko manunok yung holy exercise oil at saka holy exercise water. Sinabi ko sa kanya, kasi yung holy and exercise oil, maano ang amoy ba? Mabaho. Mabaho talaga. Mabaho kasi the best na oil yun. Sabi na, iwan ko rin sorry, Jude Father, pas sinabihan ko sa kanya. Alam niya yun, kasi sinabihan ko siya, baho kasi ng anong oil mo, hindi siya. Hindi, ipagpalagay natin kung baho yung, sabi niya, pagpalagay natin kung baho yung exercise only oil. Bakit dito sa holy water, hindi ka man lang makaano sa holy water? Sabi ko nga, hindi ako makalunok sa holy water. Walang amoy yun, di ba? Walang taste, walang amoy. Bakit hindi ko yan isuka ko pa rin. So, pinaano na nila ko dito yung ilong ko. Yan na, para lang dyan malunok ko. Yun. Tapos suka. Kaya, sabi niya, balik ka niya. Tapos yung prayer, hindi ko talaga mabasa fluently yung prayer. Iwan ko kung bakit. Sabi, marunong naman ako magbasa, pero bakit hindi? Sinabayan niya ako ng pagbasa. Hirapan ka. Nahirapan talaga ako. Ka eh. Hindi, napigilan talaga ko sa mga prayer na pinabasa niya. Hindi ko talaga mabasa. Palagi na ako ng ganyan. Bakit ba ito? Hindi ko talaga mabasa ang prayer. Nagtaka talaga ako. Tapos, natapos na yun. Sige, yung ganito, na kami sa catechism, sa mga ganyan. Tapos, palagi na kami nag-grocery. Palagi na kami nagsimba. Wow. Nagsimba niya. After na, pinabalik pa kami. Kasi series yun daw eh. Bumalik pa kami. Pagbalik na namin, hindi na ako nag-react. Tapos, fluently, na-read na yung, nabasa na ako na yung... At nakasal na din kayo. Then, after that, nagpakasal kami ng pare, nangumpisal kami. Simpleng kasal. Yes, simpleng kasal. Pinost po nga yun sa Facebook So, ilan lang kayo? Mga 12 lang ata sila sa church. Then doon yung restaurant lang kami nang kumakain. Very simple. Mga 15 kami doon sa restaurant, pero doon sa church mga 12 mga ata siguro kami. Doon sa picture mabibilang man doon mga 12 ata siguro. Tapos nangumpisal kami. Yung mga sacraments, grabe ka powerful. At kumusta na yung sakit mo? Ang sakit ko talaga sa ulo after na deliverance po ako until now, more than a year na, one year. More than a year na. From since na pumunta ako sa 2023 March. So ngayon is April. So April 1 year na, di ba? January, February, March. So 1 year. 1 year April and 1 month. 1 month. Never na ako naka-experience ng sakit ng uli ni minsan. Minsan sumakit yung uli ko. Sa sinus ko kasi may sinusitis talaga, diferensya yung sinus ko. Pero ano ko man yan, kung sa sinus ko, kasi iba yung sakit, mawala lang, mga ilang minutos lang yun, mawala na yun, or sa mata ko kasi itong eyeglass ko, hindi na siya kasya, so wala na, medyo masakit. Pero wala lang yan, kunti lang yan, ilang minutos lang yung mawala na, pero hindi katulad nung na 2 to 3 days, hindi talaga hindi ako makatulog, sakit talaga ng ulo ko. Yung sakit mo. Sakit talaga. Pero dati kasi, Father, wala pa itong ganito. Sacraments. Wala pa itong, hindi kami na-educate dito about ito. Nakatika isa kayo sa importante sa mga sacramentals at sa sacraments. Amazing talaga si God na wala talaga lahat yung na-close yung third eye ko, Father. Hindi ka na makakita ngayon. Hindi na ako makakita, hindi na ako makarinig. Na-miss mo na yung mga... yung mga taong lumulutan. Kwanza daw, nawala yung video natin. Yung mga taong lumutol, yung may nakita kong putol na kamay at saka putol na paa. Yun lang, walang katawan, putol. Sinabihan ko yung kapatid ko, nakita mo ba yun? Siya, hindi. Putol na paa? Putol na paa at saka putol na kamay. Yun lang, yan yung kamay niya. Parang na-discuss siya siguro yun. O yung kamay niya, Father, may singsing na may bato na green. Hindi ko talaga yung makalimutan. Tapos yung kapatid ko kasama ko, hindi niya nakita yun.
Sabi niya, hindi, wala talaga akong nakita. Meron nga, wala talaga akong nakita, sabi niya. Ikaw lang makakita na may third eye ka. Ang dami mo makikita. Makausap mo pa. Makausap ko pa yung iba nakausap ko. Tapos yung namatay na, hindi ko alam nga patay na pala yon. Kinausap mo din. Inano ko lang, hi, magandang umaga po. Sabi niya, nag-smile lang siya. Sabi ng pinsan ko, kinsa, sino daw yung inano ko? Yung kapitbahay niyo, yung katabi mo siya. Sino, dinescribe ko lahat, hasta yung pati yung kasuotan niya kasi mahilig daw yung magchaleko na puti. Yun naman yung sinuot. Yun ko sa isip ko, may bumalik bang kaluluwa o something, pero hindi na pala siguro yung kaluluwa. Sabi niya, matagal na yung patay. Matagal pa. Matagal na daw patay. Bakit daw ko nung nakikita ko? Alam nila na may third eye ako. Alam nila. Pero ngayon, isang taon na. Isang taon na, wala na talaga. So, dito mga kapatid, makikita ninyo, yung mga occult, yung lola niya ay occult. So, yan ang magka-open ng third eye, psychic ability. So, yung mga bata ninyo, matatakot na, puno na ng takot, puno ng kaba. Pero ngayon, kumusta ka na? Wala na talaga, wala na akong nakikita, wala na akong makakausap. Pero yung bumubulong wala na yung dalawang isip grabe yung dalawang isip ko. Yung isa naka-rest lang ha kasi matutulog ako sana. Yung isa parang naggagawa ng movie. Siya lang yung siya yung parang hindi ka pa hinahin. Siya yung sa isip ba siya very active. Siya lang niya. Yung siya lang gumaga, parang sabi ko sa asawa ko, bakit ba ba itong nasa isip ko, parang nagmo-movie. Tapos gusto, tingin na sa akin tulog. Ako naman tulog. Pero hindi pala, yung isang mind ko, nag-work pala siya. Maraming siyang iniik, maraming ginagawa doon. Parang nanood ako ng movie. Parang nanood ako ng movie talaga. Yung ko, grabe, dalawa yung ngayon, wala na talaga. Yung isang mind ko, good na lang. Naiwan, wala na yung palaging gumagawa ng kahit ano. Kahit ano. Kinukontrol ka. Kinukontrol. Di talaga ako sa isang isip ko noon. Parang palagi talaga siyang mananalo. Buong buo na ngayon. Siguro doon wala kaming kasal. Walang kumpisal, taga-simba. Taga-simba, wala din. So, yan. At kayo, nirenounce niya yung occult involvement ninyo. Tapos yung pagkatapos namin kinasal sa pare, tapos nang umpisal, confirmation din pala pare. Confirmation. Yes, wala. Bago ikasal. Bago ikasal, so confirmation. Yan yung 4. Imagine, 4 natanggap. Yun, wala na talaga yung sakit ng ulo ko. Pero ang malaking milagro dito, Sister Maribel, hindi yung pagka-close ng third eye mo, hindi yung pagkagaling mo, hindi din yung pag-liberate sa grave oppression mo, kundi ang pagbabago ng kanyang pananaw sa kanyang asawa, sa buong pamilya. Na nagkaisa na sila to consecrate their family to God. Yan ang pinakamalaking milagro. Yung nung umpisa ko, naiyak nga ako, Father, kasi sinabi ko sa pare na before kasi may malaki akong respeto sa saints, yung sa mga santo. Sa mga santo. Respeto ko yan kasi galing naman ako dyan dati sa Catholic. Tapos yung mind ko kasi simula pa ako elementary, tapos nag-high school, yung palaging na sink in sa utak ko ba kung ano yung mga yan si Mama Mary kasi, si Mother Mary, before kasi kulang ako ng pag-ano dyan, kaya nung kinumpisal ko siya, umiyak talaga ako. Dahil inatake mo si Mama Mary. Hindi naman ganoon pa din inatake ko siya, pero kulang na ako sa kulang ka ng galang, respeto. Na anong paniniwala sa kanya. Pero ngayon, buong buo na talaga. Sabi ko, ito lang pala yung buong-buo na, palagi na kami nag-rosary, lalo yung asawa ko. Nag-increase na din yung... kahit nasa barko, sabi, nag-rosary na kayo, tapos na. Lagi na siya nag-monitor. Yan ang pinakamalaking milagro sa inyong buhay, yung conversion story ninyo. Grabe talaga. Twist into, yan, sinabi ko, 360 degrees yung faith namin. Yung namin, faith talaga. Yan ang good news. At meron ka pang idagdag, kapatid? Okay. Sa outline mo dyan, naggagawa siya ng outline. Ito lang kung kalimutan ko yung mga Baka may maalala ka pa. At salamat sa mga kapatid natin na nanood ngayon at sa mga generous na mga kapatid natin. Ito yung ko kasi yung
gusto yung isang mind ko na palagi ako tumatawa. Tumatawa? Yes, tumatawa talaga ako, Father, kasi kahit walang katatawanan, parang alam baliw. ng mga tao nila, alam ng mga tao yung pamilya ko na pipigilan ko talaga siya kasi yung isang mind ko nagsabi, bakit ka tumawa, wala namang katatawanan. Yung isang, yung maano ko na yung lips ko, parang madideform na kasi pigilan ko talaga, ayaw ko talaga tumawa. Sabi naman yung isa, tawa ka na tawa. Kaya tawa ako ng tawa ako ng tawa. Hindi mo maintindihan yung sarili mo. Hindi ko talaga maintindihan. Tapos, yun pala. Tapos, minsan man iyak. Ewan sa ko tingin ba? ng iba, baliw ka. Pero hindi naman talaga ako baliw. Yun lang yun, nawawala. Yung Kaya occult yun. spirits. O nawawala yung mga, Dahil kapag hindi naagapan ito, it will lead you to psychological illness. Oo. At salamat sa Diyos dahil sa mga information and catechism, nagdagdagan yung kanilang kaalaman. Kasi ngayon, walang-wala na talaga. Wala na. Yung isang isip ko, wala na. Isa na lang. Isa na lang. Isip ko, isa na lang. At saka mabubuti na. Ay, ito, rosary na, yung wedding na may kumpisal, confirmation, Sunday Mass. At saka nag-Bible study na po kami. Wow. Every Friday sa Every cathedral. Friday At sa saka, nakita ko yung asawa mo. at saka every Saturday sa sungkulan. Wow. Yan, Friday at saka sa So, Saturday. matupad na yung Nag-Bible maging study. evangelizer ka. Oo nga, dun sa ibang Sikta. ibang sikta. Gusto niya maging pastora eh. Gusto ko talaga yung mag-preach, kaya lang nag-start ako ng lesson 1 sa theology. Pero hindi mo na Hindi ko tuloy. natapos yung lesson 1 kasi yun. Dahil naharas ka na eh. Nagkasakit ka na through operation. Na ano ako. Pero sa ibang sikta yun. Pero dito sa... Pero may natupad dito na ngayon. Ngayon, nag-Bible study na nga. Lagi na silang nag-aaten ng Bible study dahil Every uhaw na Friday na sila at sa saka katotohanan. So yan, mga kapatid, ang ganda ng sharing ni Sister Maribel. Ang apelyido mo, sis? Estares. Estares. Estares pa daw. From Estares from Dawis. Tinago, Dawis, Bohol. So, yan lang sa muna mga kapatid ha. Maraming salamat, Sister. May idagdag ka pa? Okay. Wala na? So, Nagpasalamat lang ko sa Panginoon kasi malaking blessing niya. Binigay niya sa amin talaga malaking blessing. Yung paniniwala namin na nabalik sa Kanya. Nabalik kami sa loob Naging ng Diyos. matatag pa. Oo nga. maging Tsaka, buo pa. yung binigay niya sa amin na bagong pasa yung anak ko. Engineer na. Binigay talaga niya. Binigay Grabe talaga yung niya. blessing. Oo nga, blessing. Nawala yung sakit mo, nawala yung operasyon mo. Tsaka sabay-sabay, Father, na pumasa yung anak ko as mechanical engineer, tapos nawala yung sakit ko, yung sakit ng ulo ko. At converted pa kayo lahat. Yung faith namin talaga, grabe. Grabe si Lord. That's why, sinabi ko kanina nga kung gaano siya ka-amazing ang Panginoon at gaano niya tayo ka-mahal. Mahal talaga tayo ng Panginoon. Kahit na minsan, medyo tayo sa Kanya. Pero, ang Panginoon, para sa akin, ang Panginoon kasi maghahanap na ng way para paraan para mabalik ka sa Kanya. Minsan lang kasi hindi namin nakita yan. Hindi naintindihan, hindi nakita. Pero ngayon, nagpapasalamat talaga kami. Malaking pasalamat talaga namin sa mga tao na binigay niyang maging instrumento para kami maano sa Kanya. Kasi kung wala pa yung mga taong naging instrumento, gaya yung kapitbahay namin, yung anak lang namin magsisimba, mag-misa de Gallo, siya lang. siya lang. Nasa 2 p.m. Yung engineer ngayon. 2 a.m. in the morning, Father, alis na yan. Sabi yung kapitbahay namin minsan, ate, ang ganda mo, ate, ang ano ba yung sabi niya, Father, nga, mas mabuti ka pa, ate, kasi every time Misa de Gallo, makasabay daw ako sa anak ko. Sabi ko, anong sabay? Hindi man ako sabay. Natutulog ako, yung anak ko lang siya. Yung anak mo lang siya. Yung anak mo lang yung mag-Misa de Gallo. Sama, hindi ka sasama ko, hindi. Yung naano siya sa akin ba? Kasi at that time, wala pa talaga kami dun sa hindi pa kasali sa vocabulary mo. Yun. Kaya malaking pasalamat talaga sa Panginoon. Yan po hinanap talaga niya kami, Father. Hinanap. Diyos talaga ang humanap sa atin. Yung di ba may yun sa Bible na nawawala yung isang karnero, iniwan yung at 99. 99, hinanap yung isa. Mga ganyan. Isa daw, hinanap niya. Yun. Kaya malaking pasalamat talaga. Yun lang po. Praise the Lord. Salamat, Sister Maribel, at sa buong pamilya mo na converted, solid na Catholic. At salamat din sa mga kapatid natin na nanonood at may meeting pa ako ngayon at pasalamat tayo. Hindi ko mabasa lahat, ang dami nagko-comment eh.
Almost 200 na yung beyond 200 na yung ano natin, may comments. So, pasalamat lang ako sa mga generous na top senders natin kay si Rosila Smith, nagpadala sa atin ng 1,000. Nangunguna sa live natin ngayon. Si Mercy Alferez, pangalawa, 480 stars. At si Sister Gladys, pangatlo, Gladys Santillan, Pinili, 450. Pang-apat, si Amina Elga, 100. Then, si Sister Jennifer Dagukoy, 106. At si kapatid na Jean Dadizon, 100 stars. At si kapatid na Gianna Guevara, 100 stars din. At si Chitsky Exalt, 100 stars din. At si Aida Marines, nagpadala sa atin ng 100 stars. At si Aida Escuto, 100 stars din. At si kapatid na Dani, si Purios, 20 stars. At si Dorimi Tido, 10 stars. At si kapatid na Christina Sabruso, 10 stars. Maraming salamat po. At Ate Maribel, maraming salamat. Ang daming nanood sa atin. Si Christy Piluton Martinez, BE Father. Si Juliet Renigado, umaayong gabi, Father. Si Elizabeth Kesta, watching from Manila. Ginilyn Rolik 5, watching from Carcar, Cebu. At salamat sa iyong mga panonood sa ating from time to time. Mas mabuti na i-invite natin yung mga kapatid natin na sila talaga yung kusa na magbigay ng testimonya. Dahil sa pamagitan nito ay dadami pa ang babalik sa simbahan. At ang babalik sa simbahan ay pagyakap yan kay Kristo. Amen? Maraming salamat, Ate Maribel. Thank you, Father. Apelido mo, te? Estares. At sa pamilya na nanonood ngayon at sa kanyang asawa na very dedicated na seaman yung asawa niya, nakasakay na sa barko. At congratulations for 26 years hindi sila nakasal. At ngayon kasal na sila. Civil wedding lang pero sa simbahan. Pero ngayon totoong-totoo na tinanggap na sila si Kristo personally. Ito talaga yung personal pagtanggap ni Kristo as our Savior and our Redeemer. So yan lang mga kapatid. Maraming salamat. Fight Team Maria at Attack FD with a humble heart po. God bless.